Anong nangyari, mahal? Bakit may kinsay dito? Allergic ako sa kinsay. Huwag kang matakot, tulungan kita. Titirahin lang natin ang kinsay. Noon, nangako siya sa akin, ako lang ang mamahalin niya. Pero ngayon, ang pagmamahal na iyon, ibinigay niya sa iba. Ano to? Kuya Z, ikaw ang naghanda nito. Palagi mong sinasabi, wala kang katiyakan dito sa Xinjiang. Gusto kong maging ganap ang katiyakan mo. Pakakasalan mo ako. Palagi nilang sinasabi, ako si Tang Yuesheng. Pero, ikaw ang sumagip sa akin sa dagat, at nang magising ako. Ikaw ang unang taong nakita ko. Sabi mo ako si Lius, kaya ako ay si Lius mo lang, Sisi. Pakasal ka sa akin. Gagamitin ko ang buong buhay ko para magpasalamat sa iyo. Gusto ko. Pakasal ka sa akin, okay? Nanay, nakapulot ako nito sa sahig. Sa'yo ba to? Gusto ko. Hindi akin yan. Ang mga bagay na wala sa tadhana, hindi talaga para sa akin. Kiki, tignan mo kung may iba pang gamit. Na hindi pa nailalagay, baka maiwan. Basta nandito si nanay, pwede nang mawala lahat kay Kiki. Ate, nabook na ang flight papuntang Country S sa 3 araw. Talaga bang kaya mong iwan ang lungsod na ito? Na tinitirhan mo ng mahigit 20 taon? Ang pangakong treatment plan para kay Lisigo. Naayos na. Gagaling na siya agad. Dapat ko na rin hayaan. Siya at si Tang Yuesheng. Tang Yuesheng. Nabayaran ko na ang lahat ng utang ko sa'yo. Hiling ko lang, bigyan mo kami ng anak ko ng pagkakataong mabuhay. Ma'am, pwede ko pong gawin ang mga to. Utusan niyo na lang po ako. Itapon mo na lang ang mga gamit na to. Hindi ba to yung mahal na bagay na lagi niyo pong iniingatan sa opisina? Linggo-linggo. Kayo pa mismo ang nagpupunas ng kahon na yan. Aalis na rin naman ako rito, kaya itapon na lang ang mga to. Sayang din sa espasyo pag alis ko. Sunugin o itapon mo na lang, bahala ka na. Bestie ko. Alis ka talaga. Wala na akong rason para manatili dito. Kakauwi ko lang galing abroad. Tara na, sakay na. Ihatid ko kayo sa airport. Tita Shiwan, ang tagal nating hindi nagkita. At Shiwan tawagin mo, tara na. Paalam na, lungsod na tinitirhan ko ng mahigit 20 taon, paalam. Tang Yuesheng.
Sisi, anong nangyari sa'yo? Masakit ang tiyan. Doktor. Okay ka lang ba? Ang sakit, doktor. Hintay ka dito, hahanap ako ng doktor. Nasaan ang diyan niyo? May pasyenteng nag-emergency, wala pa rin kayo. Ganito ang dedikasyon niyo. Pasensya na po, si Diango ngayong araw. Nag-resign na, simula ngayon. Wala na sa kanyang ospital. Ano? Nandito na, nandito na. Sir, Ergo lumabas ka. Hindi pa gumagaling si Sisi, sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Sir, sa wakas nakabalik ka na, ako at si Mrs. at ang bunsong anak. Nag-antay sa'yo ng buong 5 taon. Nasaan si Guru Oxy? Saan siya pupunta? Si Mrs. ngayong araw ay alis na kasama ang bunsong anak, lalayas na sa Tsingcheng. Hindi na babalik. Aalis. Saan sila pupunta? Hindi ko rin alam. Tingnan mo, kahit ang mga mahalagang sulat na ito, pinapasunod niya sa akin na itapon. Sabi ni Mrs., ito ang diary niya mula noong high school. Ito ang patunay ng relasyon niyo, dati. Linggo-linggo niya itong binabasa. 2015, Abril 21. Unang beses kong makita si Tang Yuesheng. Sitsi, maging girlfriend mo ako. Ano ba? Huwag kang magpakatigas ng ulo. Ang dalawang pamilya niyo sa Xinjiang ay kilalang kilala. Paano kayo nagpalaki ng lalaking ganito kabastos? Alis na, alis na. Okay ka lang ba? Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon na ako na maging asawa ni Tang Yuesheng. Kahit gaano kahirap. May regalo din ako para sa'yo. Ginu, Sulat niya ito, ilang taon ng diary. Paano niya kayang itapon ito? simula noong nakaraang buwan, Ale. Hindi na niya binubuksan ang mga liham na ito. Sinabi niya, wala ka. Bagay ay pareho, ngunit ang tao ay nagbago. Walang saysay kung laging nakatingin sa nakaraan. Hindi ba ito ang singsing ninyo ng kasal? Sino ang nagtapon nito dito? Pakasalan mo ako, okay ba? Magandang umaga, Yilratang. Ginu, Bakit? Bakit may mga eksenang ito sa isip ko? Baka naman. Ako talaga si Tang Yuesheng. mula nang mawala ka, si Al lang mag-isa. Ang nag-ayos ng Tang Medical, ang malaking pamilya ng Tang. Siya rin ang nag-asikaso mag-isa. Sa totoo lang, marami kang utang na loob kay Ale. Kung umalis siya ngayon at hindi mo siya hinarang, baka
Pagsisihan mo ito habang buhay. Sinasadya ba niyang hindi sagutin ang tawag ko? Baka nasa eroplano na si Al, wala siyang oras. Hindi mo ba sinabi, dito siya lumaki sa Xinjiang? Mahal na mahal ako, hindi ako kayang palitan. Bakit? Kayang-kaya niyang iwan ito. Dati, mahal na mahal ka ni Al. Pero ang pagbabalik mo ngayon, ibang-iba sa dating ikaw. Kaya baka hindi na. Hindi, hahanapin ko siya at pag-uusapan namin ito. Mama, saan tayo pupunta? Kiki, hindi ba gusto mo sa Europa? Doon na tayo titira, okay ba? Tita Shiwan, sasama ka ba sa amin? Pupunta ako sa inyo pagkatapos ng ilang araw. Iki, maging mabait ka. Sumunod ka kay mama. Alam mo ba? Alis na tayo. Sige na. Guru Oxy, Mama, parang may tumatawag sa iyo. Wala yata, Kiki. Mali lang ang pagdinig mo. Bilisan na natin. Baka hindi na tayo abutan ng eroplano. Guru Oxy. Mula noong sandaling iyon, si Tang Yuesheng ay nanatili ng malalim sa aking puso. Guru Oxy, halatang mahal na mahal si Tang Yuesheng. Paano siya talagang aalis? Baka ito lang ay isang laro niya para akitin ako. Pakitandaan po ng mga pasahero. Ang inyong lipad mula Xinjiang patungong NKA. Ang flight na GK 2,888 ay malapit nang umalis. Honey, may magandang balita ako sa'yo. Anong magandang balita yon? Sasabihin ko sa'yo pagbalik mo. Bakit? Nakikita ko tong eksenang to, mahal. Aalis na ako para sakay ng eroplano. Pag-uusapan natin to pagbalik ko. Sige, mag-ingat ka. Ruxy. Pakasalan mo ako. Sino ba talaga ako? Kuya, gising ka na. Nahimatay ka sa airport. Huwag kang tawag ng kuya. Hindi ako kuya mo. Kuya, mahina ka pa rin tulad ng dati noong bata tayo. Hindi ako kuya mo. Wala akong kapatid na lalaki. Kuya, noong bata tayo, pumunta tayo sa tabi ng lawa. Na hindi man lang kalayuan sa parke. Nahulog ka pa sa tubig. Noong sinabi sa kanila, nahulog sa tubig kuya mo. Sabi ko, paano naman nahulog sa tubig kuya ko? Pagdating ko doon, paang pato na hindi marunong lumangoy. Kumakalo-kalo ka sa tubig. Kuya, hawakan mo kamay ko. Kuya, naalala mo na. Hindi kita kapatid. Wala akong kapatid. Kuya, tanggapin mo na. May mga bagay na ayaw mong aminin. Pero hindi yan mabubura sa dugo. Kung hindi, bakit ka pupunta sa airport? Nasaan na si Guru Oxy? Sabi niyo lahat. Asawa ko raw siya, naghintay sa akin ng 5 taon. Bakit ngayon wala na siya? Talaga bang desidido kang pumunta sa Europa? Alam mo, kapag nagdesisyon na ako, walang makakapagpabago sa akin. Tulad noong, para makasama si kuya. Pinaghirapan kong makapasa sa singi, at pinaghirapan kong ipagtanggol ang kumpanya para sa kanya.
Nakahanap na siya ng tunay niyang pag-ibig. Hindi ko naiisipin yung mga bagay na hindi naman sakin. Sage, ay respeto ko desisyon mo. Nga, bukod sa'yo, ayokong malaman ng iba. Kung nasaan kami ni Kiki, ipanatag mo to, ha? Sage, pangako. Ako. Hindi ko talaga alam kung saan siya pumunta. Nang umalis siya, hindi niya sinabi sa akin. Kuya, wala ka ng memorya. Dinala mo pa si Lisigo dito. Kalimutan mo na lang siya ng tuluyan. Hindi pwede. Kailangan kong malaman. Sabi niyo lahat ako si Tang Yuesheng. Dapat ba akong bigyan ng paliwanag? Kuya, umalis na siya. Dapat na kayong magsimula ng bagong buhay. Ang pagkalimot sa nakaraan, ang pinakamabuting resulta. Hindi ako naniniwala. Ano nang kakainin natin mamayang gabi? Yung paborito mong pagkain. Sa hinaharap, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. CJ. Hindi siya aalis. Kuya Z. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari sa kanya? Epekto ng dating pinsala sa ulo. Stable na siya ngayon. Ikaw. May naalala ka ba? Kailangan niyang magpahinga. Hindi kita istorbo. Kung may kailangan ka, tawagin mo ang doktor. Sisi. Naalala mo pa ba? Kung saan mo ako nakita? Yun nga. Yun. Naaalala ko. Sa tabing dagat ng Nan Village, Jiangcheng. Nang magmulat ako ng mata, nakita kita. Basang-basa ang buong katawan mo. Basang-basa. Sa Nan Village nga. Hindi ko inakala, Kuya Z. Naganap mo palang naalala. Iyon ang unang pagkikita natin. Siyempre, malinaw kong naalala. Gising ka na. Nasaan ako? Nasa Jiangcheng ka. Sa tabing dagat ng Xi Village. Nakita kitang nakahandusay sa dalampasigan kaya dinala kita rito. Jiangcheng. Xi Village. Babalatan ko ng prutas para sa'yo. Nilinlang niya ako. Bakit? Ain ka muna ng isang subo. Ano ang problema? Ayaw mo bang kumain? Pero naalala ko. Sa Xi Village mo ako natagpuan. Sa Nan Village, Kuya Z, nagkakamali ka. Ganoon ba? Kuya Z, siguradong bumalik ang dati mong sakit at nagulo na naman ang memorya mo. Baka kailangan nating bumalik sa doktor mamaya. Pupunta na ako ngayon para magtanong sa doktor. Baka naalala na ni Kuya Z. Bakit ka nandito? Pinapunta ako ni At para magdala ng isang bagay para sa'yo. Ito ang ibinigay sa akin ni Xer. Matulog ka na. Paggising mo, akin ka na lang. Baka naalala niya ang isang bagay. Hindi pwede. Kailangan kong subukan siya ng maayos. Huwag kang masyadong mag-alala, ZJ. Sabi ng doktor kaninang hapon, normal naman ang lahat. Pero bakit palagi na lang sa isip ko? Iyon ang epekto ng trauma sa iyong memorya. Medyo magulo lang. Magpahinga ka, gagaling din yan. Huwag kang mag-alala. Anong nangyari, Zigech? Ako ayaw ko ngayon. Hindi ba't dati, paborito mo ang pagmamasahe ko? Bakit ngayon?
Maaga pa naman ngayon, umuwi ka na at magpahinga. Pasyente ka rin. Sige, paliliguan kita bago ako umuwi. Ang ibig kong sabihin, kaya ko naman. Zigech, hindi mo na ba ako gusto? Ako. Pagod lang talaga ako. Gusto kong magpahinga ng maaga. Sige na nga. Tang Yuesheng, hindi kita papaalalahanin. Doktor. Nakita mo na ba ako dati? Hindi ako sigurado, pero halos magkamukha kayo ng dating CE ng Tang Medical. Talagang magkamukha kayo. Pero si Boss Tang, nawala sa isang aksidente sa eroplano 5 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, hindi pa siya nahahana. Ibig mong sabihin, hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Ang bangkay ni Tang Yuesheng, tama ba? Kasi aksidente sa eroplano, normal lang na hindi mahana. Doktor, tapos na ang proseso para sa paglabas. Pwede na kayong umalis anumang oras. Pag-uwi ninyo, magpahinga kayo ng husto at iwasan ang anumang stress. Zigech, gusto kong personal na pasalamatan si Dr. Guruoxi. Kung hindi dahil sa kanya, baka patay na ako ngayon at hindi na kita muling makikita, Zigech. Hindi na kailangan. Alam ko, may ilang hindi pagkakasundo noon. Pero tapos na yon, siya ang nagligtas sa akin, kaya dapat kong pasalamatan siya ng maayos. Umalis na si Dr. Gyu, wala na siya sa ospital. Umalis. Tapos na ba ang shift niya? Hintayin natin siyang pumasok ulit at babalik tayo dito sa ospital para sa follow-up check-up mo. Hindi, ang ibig kong sabihin, umalis na si Dr. Gu papuntang ibang bansa. Ano? Biglaan ba? Akala ko pa naman, masasabi ko sa kanya ang pasasalamat ko. Sayang, wala na palang pagkakataon. Mabuti na lang at umalis. Basta hindi sila makita. Hindi na niya maaalala kailanman, Kuya Z. Alam mo ba ang eksaktong address sa abroad ni Yargu? Anong nangyari? Ang gusto kong sabihin, kung hindi natin siya mapasalamatan ng harapan, pwede tayong magpadala ng sulat o regalo sa kanya, para lang ipakita ang pasasalamat. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang gusto niya? Sisi, hindi ko sila kilala, paano ko malalaman? Kung saan si Ergyu? Ano na ang gagawin natin, kung hindi natin siya mapasalamatan ng harapan? Parang may mabigas sa puso ko. Baka pwede akong magtanong kay Irtang. CJ, salamat, kuya. Guruotsi. Sana totoong nasa abroad ka. Kung malaman kong may naalala si Kuya Z dahil sa'yo, hindi kita palalampasin. Talaga bang ako si Tang Yuesheng? Kuya, saan ka ba napunta nitong mga nakaraang taon? Ero. Parang ikaw talaga ang dating CE ng Tang Medical. Kuya, ano to? Talaga bang ako si Tang Yuesheng noon? Baka nagkakamali kayo. Baka kamukha lang ako ni Tang Yuesheng. Impossible, kuya. Magkasama tayong lumaki. Ikaw ang tunay kong kuya. Gusto mo bang manatili ako? Siyempre, sa sitwasyon mo, kailangan mong manatili. Sa dating kapaligiran mo para mas madaling mabawi ang alaala mo. Sige, pwede akong manatili pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Pakisabi kay Guruoxi na puntahan ako. Hindi ko kayang tanggapin ang kondisyon mong yan. Bakit? Handang-handa na akong mabawi ang alaala ko. Maging si Tang Yuesheng na gusto nyo. Bakit hindi nyo papuntahin si Guruoxi? Talagang hindi ko alam kung nasaan siya. CJ, palitan ko na lang ang kondisyon. Bigyan mo ako ng ilang tao. Ako na ang bahala maghanap sa kanya. Sigs, Boss Tang, kailangan ka sa iyar. Tara.
Delivery rider ang pasyente. Nadapa habang nagde-deliver. Nakatapat ang manibela sa dibdib, nawalan ng malay. Bilisan, CT scan ng dibdib. Wala ng oras. Ayos na. Mag-PAC-scan ka, sabay ipatawag ang thoracic department para sa konsultasyon. Ang pasyente ay hindi pa ligtas mula sa panganib. Kuya, naalala mo na lahat. Bakit ko ginawa ang ganitong bagay? Sir, ayos ka lang ba? Okay lang, tuloy lang ang pagliligtas, huwag magambala. Sire. Pasensya na. Okay lang, nagmamadali ka rin para magligtas, naiintindihan ko. Paano ang kamay mo? Okay na, tingnan mo, naayos ko na. Huwag kang mag-alala. Hindi ba ito makakaabala sa operasyon mo? Talagang okay lang, maliit na sugat lang, hindi makakaapekto sa operasyon. Pasensya na. Sire. Kuya Z, kumusta? Natanong mo ba kung saan pumunta si Yargu? Kuya Z. Sabi ni Eatang, hindi rin niya alam. Talaga bang umalis ng bansa? Ano ba talaga ang balak niya? Na pala, sabi ni Eatang, ang kalagayan mo ay halos gumaling na. Mag-obserba pa ng ilang araw sa ospital, pwede ka nang umuwi. Ang ganda. Kuya Z, paglabas ko, gawin na natin ang ating kasalan, okay? Gusto kong mas maaga. Maging asawa mo. CJ. Boss, magandang araw. Ako si Limin. Ipinadala ko ni Boss Tang, si Tang Yuetsin. Mula ngayon, ako ang iyong personal na katulong at super. Ano man ang kailangan mo, ipaayos mo lang sa akin. Bumalik sa Tang family, ito ang unang gawain para sa iyo. Hanapin si Guroxy. Sage. Halika. Gino. Nakauwi ka na. Mabuti at nakauwi ka. Ang mga nangyari noon, kung hindi mo maalala, dahan-dahan lang, siguradong maalala mo rin. Ang bahay. Laging ganito ba? Sa 5 taon na nawala ka. Hindi pinagalaw ni Mrs. ang kahit ano, araw-araw nagluluksa sa mga gamit. Nakakaawa talaga. Nga pala, maghintay ka ngayon. Nagluto ako ng paborito mong lugaw para sa tiyan. Halika. Tikman mo, ito ang paboritong lugaw para sa tiyan ng Ginoo. Baka pagkatapos uminom nito, may maalala ka.
Ang lasa nito. Pamilyar ang lasang ito, pero hindi pa ako nakakain ng ganitong lugaw. Siguradong pamilyar ka, ito ay gawa ni Mrs. Handa na lahat ito. Noon, paborito niyo talaga ang lugaw niya na pampagana. Hayaan mo na ang yaya ang gumawa ng ganyang bagay. Hindi pwede. Hindi ako mapapanatag kung iba ang gagawa. Yung ibang bagay, pwedeng ipagawa sa yaya, pero yung lugaw na pampagana. Walang dapat magkamali. Sire, ang bait mo sa akin. Napakaswerte ko na napangasawa kita. Tama na, huwag kang ang magsalita ng ganyan. Sire, Sir, ayos lang ba kayo? Maupo ka. Sir, nitong mga taong nawala kayo, napakaraming dinala ni Madam. Buong bigat ng tang medical, nasa balikat ni Madam, para lang mapanatili ang tang medical. Palagi na lang siyang lumalabas para makipag-usap, madalas na lasing na umuwi. Inom pa, halika. Isa pa, halika. Ang lakas mo uminom. Isa pa, konti pa. Hindi na kaya. Halika, isang baso pa. Halika na. Huling baso na. Konti pa. Huli na talaga. Napanatili ko. Madam, bakit ang dami mong ininom? Napanatili ko ang tang medical. Siguradong masaya. Si Asheng sa kabilang buhay. Bilisan mo, isara mo ang pinto. Ano? Boss Gu. Ang ganda-ganda mo. Bakit ka magmamalungkoti para kay Tang Yuesheng? Mas mabuti pa kung sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Halika na, Bobby, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Kung ganyan ka pa, tatawag ako ng pulis. Ikaw. Sino ka ba? Kasi ang ganda-ganda talaga ni Madam, kaya madalas nangyayari ang mga ganitong pangyayari. Nasaan si Tang Yuexin? Noon, maliit pa si Boss Tang. Ayaw ni Madam na isali siya sa mga ganitong bagay. Pero nang makita ni Boss Tang ang kalagayan ni Madam, siya ang nagpumilit. Para makapagpahinga naman si Madam. Nagawa niyang gawin ang lahat para sa Tang Medical. Hanggang sa puntong iyon, nahanap ba ni Limin si Guru Oxy? Wala pa po, Boss Tang.
ang kinaroroonan ni Mrs. Wala talagang balita. Ginamit na namin ang lahat ng puwersa para hanapin siya. Hanggang ngayon, wala pa ring anumang bakas. Puntahan ng airport, istasyon ng tren, at terminal ng bus, isa-isahin. Hindi pwedeng wala talagang balita, di ba? Opo, Boss Tang, gagawin ko na po ito ngayon. Grotse. Kahit gaano ka pa kaganda, ano naman? Si Tang Yuesheng, akin pa rin yan. Kuya Z, Ito po ang ipinabigay ni Emily sa inyo. nasaan siya? Hindi na raw po siya dating ngayon. Ano, hindi na darating? Opo, may mga bagay pa siyang ayusin pagkatapos. Saka raw po siya babalik para sunduin kapag labas mo sa ospital. Saan siya pupunta? Yun po ang hindi ko alam. Magpahinga ka muna. Kalokohan. Wala naman siyang kakilala rito. Anong urgent na bagay ang kailangan niyang asikasuhin? Mga dahilan lang yan. Guru Otsi, siguradong dahil sa iyo to. Napakasamang tao, ayaw talagang mawala. Nahanap na. Hindi pa, pero may narinig ako ngayong araw. Isang napakahalagang clue eh. Sabihin mo, May matalik na kaibigan si Mrs. dati. Alam niya siguro kung saan pumunta si Mrs. siguradong alam niya sino iyong kaibigan niya. Nasaan siya ngayon? Zhao Shiwan ang pangalan. Anak mayaman ng pamilyang Zhao, negosyo nila. Custom-made na mga damit, hindi masyadong. Nakakasalamuha ang negosyo namin sa kanila. Sige, hahanapin ko siya ngayon, tiyak kong itatanong. Kung nasaan si Guru Oxy? Kuya Z, bakit ka nagmamadali? Saan ka pupunta? Sisi, bakit ka nandito? Kuya Z, anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Hindi mo na ako dinadalaw sa ospital. Ako, Ito ba ang mansyon ng pamilyang Tang? Bakit ka nandito? sabi ni Eatang, dito raw ako tumira sa pamilyar na lugar. Madali mabawi ang memorya, kaya pinapunta ako rito para tumira ng ilang araw. Tingnan natin kung may epekto. Akala pa rin nila, ikaw ba si Tang Yuesheng? Sisi, kung ayaw mo, aalis na lang ako. Hindi na ako dito titira. Hindi, Judge Z, kung makakatulong ito sa paggaling mo. Dito ka na tumira. Pero ayoko ring maghiwalay tayo, pwede ba? Dito na rin ako tumira, para matulungan kita. Pero, bahay ito ng iba, hindi maganda na ako ang magdesisyon. Judge Z, hindi mo na ba ako mahal? Akala nila ikaw si Tang Yuesheng. E di sa'yo ang bahay na ito. Kung ayaw mo akong tumira dito, sabihin mo na lang, huwag kang magdahilan. Sisi, hindi ganun. Eh di dito ka muna tumira. Kakausapin ko si Boss Tang. Sa tingin ko hindi siya tatanggi. Judge Z, alam kong ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Dito ka muna, may asikasuhin ako. Tigil. May itatanong ako sa'yo. Kailangan pang lumuwag ang katawan mo para mas maganda ang pagkakasya ng damit. Mauna na kayo, ayusin niyo muna. Kumusta? Ikaw ba ang matarik na kaibigan ni Guru Oxy? Na si Miss Joshiwan? Grotse. Kung marinig ni Tsitsi na tinawag mo siya ng ganyan, baka masaktan siya ng todo. Hindi mo alam Miss Zhou na aksidente ako kaya. Ano? Huwag mo nang ipaliwanag. Ano ang pakay mo? Miss Zhou, alam mo ba kung nasaan si Guru Oxy? Akala ko ba nawala ang memorya mo? Bakit mo hahanapin si Tsitsi? May mga bagay akong gustong itanong kay Guru Oxy. Ano, hindi pa sapat na nawala ang memorya mo? Gusto mo pang saktan si Tsitsi ng harapan? Tang Yuesheng. Mahal na mahal ka ni Tsitsi, pero ginagawa mo ito. Hindi ba sobra na? Miss Zhou, pakisabi naman sa akin. Ang address ni Guru Oxy. Panaginip mo yan. Tigil. May itatanong ako sa'yo.
Ano ba talaga ang ginagawa ni Getchzi? Hindi ko alam. Huwag mong kalimutan ang sarili mong pagkatao. Isang hamak na katulong ka lang, may kapal na mukha kang magmalaki sa akin. Napakabait ni Ginang, bakit may kasing sama mong kapatid? Alam mo na siya si Ginoong Tang. Bakit mo pa siya niloloko? Ang mga bagay ng amo. Isang katulong ka lang, may karapatan kang magsalita. Sabihin mo, ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ni Kuya Z kamakailan? Ano ba ang meron kay Guru Otzi? Bakit? Lahat tayo ay gustong-gusto siya. Ang Ginang, 1000 beses na mas mabuti kaysa sa iyo. Si Kuya Z ba ay hinahanap siya? Mukhang tama ang hinala ko. Guru Otzi, ang galing ng diskarte mong hulihin sa pagpapalaya. Hindi kita papayagang magtagumpay. Umalis na tayo. Boss, Ano na? habang inimbestigahan ang mga CCTV sa paliparan, may hindi inaasahang nahanap. Nahanap na si Guru Oxy. Hindi pa. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon. Hindi ka talaga sumakay sa eroplano. Totoo ba ito? Totiyo. Sa katunayan, noong mga panahong iyon, maraming video ang nahanap ni Bostang, at lahat ay naitala. Ito lang ang natatanging video na hindi natuklasan. Tiyak na may kakaiba rito. Lisigu. Ilan pa ba ang mga bagay na itinatago mo sa akin? Aling Wang. Sino ang nag-utos sa iyong gamitin ang kumot na ito? Hindi ba't sinabi ko? Palitan mo ng light green. Bakit? Hindi mo ba? Naunawaan ang sinasabi ko. Binibini, kahapon po ang sinabi ninyo. Dilaw ang gusto. Hindi. Isang hamak na katulong, nang aangal ka pa. Akala mo ba? Isa lang ako sa dagat, minamaliit mo ako. Sabihin ko sa iyo, simula ngayon, ako na ang babaeng Panginoon sa bahay na ito. Si Guru Oxy. Hindi na makakabalik. Tumigil ka. Aba, kumuha ka pa ng gamit sa bahay. Wala akong kinuha. Ibalik mo sa akin. Gamit yan ng maliit na kaibigan, di ba? Ito ay kay Binibini Gu, ibalik mo sa akin. Talagang napakabuti mong katulong niya. Kuya Z, ano ang nangyari? Kuya Z. Pakasal ka sa akin, okay lang ba? Ayos lang ako. Kuya Z, gamit ito ng iba, masamang pangitain kung itatabi. Baka itapon na lang natin ito. Singsing ito ni Airgu, di ba? Nakalimutan pa ang ganito kahalaga, itago muna natin. Kunin na lang niya pabalik niya. Ang kulit nitong maliit na ito, parang multo. Buti na isip ni Getchzi, kung babali siya't magwawala. Mahihirapan tayong magpaliwanag, Getchzi. Bakit mo? Ako tinitignan ng ganyan? Sisi. May tinatago ka ba sa akin? Impossible. Ano ba talaga ang nangyari 5 taon bago ako mawalan ng memorya? 5 taon na ang nakalilipas, ang sinakyan mong eoplano ay naaksidente. Nahulog sa dagat at sakto ako ang nakasagip sa iyo. Pero hindi naman talaga ako sumakay sa eroplanong iyon, tama ba? Getchzi, ano ba ang sinasabi mo? Ako mismo ang humatak sa iyo mula sa tabing dagat. Itong video, ano ito? Getchzi, hindi ganyan ang nangyari. Haan mong magpaliwanag ako. Noon kasi. Mas mabuting ipaliwanag mo ng maayos kung ano talaga ang nangyari. Getchzi, ako, hindi ko alam. Ang videong ito, siguradong ay generated, dati.
Hindi kita kilala. Laylang ang gumawa ng video. Naalala ko, noong nasa ospital ako, narinig ko, tumatawag si Guru Oxy sa isang tao para gumawa ng AI surveillance video. Siguradong ito ang ipinadala sa iyo. Guru Oxy. Bakit mo ginawa ito? Siguradong gusto niyang agawin si Getchzi sa akin. Getchzi, huwag kang magkapaloko sa kanya. Totoo ba talaga ang mga pangyayari? Alam ko. Lumaki ako sa isang maliit na nayon, walang alam sa mundo. Mukhang jologs at probinsyana. Hindi ako katulad ni Yargu na lumaki sa mayamang pamilya. Simula pagkabata, hindi naman ako gaanong gusto ng mga tao. Hanggang sa nakilala kita, Getchzi. Getchzi, sigurado akong hindi mo ako iwan. Tama ba? Siyempre, Si Yargu. kakausapin ko siya at maghihiwalay na kami. Alam kong naiintindihan mo ako, Getchzi. Dahil lang sa sobra kitang mahal kaya nagkamali. Ako nang ganito. Getchzi. Hayaan mo na akong manatili. Hindi naman maganda to. Kuya Z, hindi mo ba sinabi na dapat tayong magkasama sa bawat minuto at segundo? Pero ngayon, dito ka na nakatira, at wala akong paraan para maging sa tabi mo. Paano tayo magkikita ng palagyan? Pwede ba akong manatili dito? Sige na. Anong kwarto ang gusto mong tirahan? Gusto ko yung pinakamalaki sa itaas. Kwarto iyon ni Guru Oxy. Mula ngayon, ito na ang ating pribadong espasyo. Tayo lang ang dalawa ang pwedeng pumasok. Yung paglilinis. Ako na ang maglilinis. Ayaw ko, basta mula ngayon dito, tayo lang ang dalawa ang pwedeng pumasok. Walang pangatlong tao ang papasok. CJ. Hindi ka pwedeng tumira doon. Bakit? Kahit anong kwarto pwede, huwag lang yon. Ayos kahit nawala ang memorya, pinoprotektahan mo pa rin siya. Gusto ko talagang tumira doon. Ayaw ko, basta mula ngayon, ako ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Doon ako titira. Ikaw. Ginoo, Miss Lee, kain na. Ginoo, kamusta? Maganda ba? Hulaan mo kung ano ang binili ko para sa'yo. Ano? Tingnan mo. Binili mo talaga, susubukan ko na ito ngayon. Yu Sheng. Tingnan mo. Maganda ba? Kuya Z. Kumain muna tayo. Etwang. Hindi ba't sinabi kong ayaw ko ng wansoy? Bakit mayroon pa rin? Pasensya na po, pasensya na po, pasensya na po. Walang kwenta, hindi mo magawa ng maayos ang pagiging tagapangasiwa. Magandang araw, padala po para kay GNG. Gu, pakipirma po. Yan Gyu. Bakit silang dalawa magkasama sa family picture? Baka naman si At at si Tang Yetsin ay ganong klaseng relasyon. Yung bata, hindi kaya. Tay Tang Yetsin din. Kaya pala nung makita ka ni ate, nagmadali siyang magtago. Natatakot pala siyang malaman ang relasyon nila. Gino, hindi yon ang iniisip ninyo. Tumahimik ka. Isang hamak na katulong. Ang lakas ng loob magsalita. Kuya Z, alam ko na kung bakit ka binigyan ng regalo ni ate. Ang regalo na yon ay para lang siguradong hindi ka makakabalik ng buhay para makapagsama siya ng maayos ni Tang Yetsin. Nang walang sagabal. Guru Oxy.
Ganito ba talaga ang nangyari? Akala ko pa naman matino ang ate ko, pero hindi pala siya marunong mahiya. Nakikipagrelasyon pa sa bayaw niya mismo. Tingnan mo ang batang ito, mga 4 na taon lang siguro. Ibig sabihin, noong nagkagulo ka pa lang, nagkakilala na sila. Ang bilis naman. Tumigil ka. Sa loob ng 5 taon, ilang lalaki na kaya ang nakatambad niya? Nagmamadali siyang umalis kasi takot siyang mahuli. Ang tunay niyang ugali. Sinaktan mo ako dahil sa babaeng ito. Sisi, pasensya na, hindi ko sinasadya. Ako. Bakit? Kahit na nawalan na siya ng memorya, tinatanggol pa rin niya si Guruotsi. Hanggang sa sinaktan pa niya ako. Ano ba ang kulang sa aking kumpara kay Guruotsi? Ikaw, lumaki ka sa piling ni Papa, tinrato kang prinsesa. Samantalang ako, kasama lang si Mama. Ang tinatawag mong kabit na namumuhay ng mahirap. Kayo ang may kasalanan sa amin ni Mama. Bakit kami pa ang laging nasasaktan? Noong una, natalo si Mama sa nanay mo. Ngayon, handa na ako ng lahat. Kukunin ko ang buhay mo. Ang minamahal mo. Lahat ng sayo. Guruotsi. Sana hindi ka na bumalik. Kung kaya kong ipagkalimot tay Tang Yusheng at kunin siya. Kaya ko ring ipaglaho kayo nung batang iyon. Bayaran mo ang utang mo sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Zigech, pakinggan mo ako. Kaya, niloloko mo lang ako palagi, tama ba? Ako si Tang Yuesheng. Hindi si Liuz. Hindi, ikaw si Zigech. Lumayo ka, huwag mo akong hawakan. Nakakadiri ka. Hindi, Zigech, nitong 5 taon. Yung pagmamahal ko sa'yo sa loob ng 5 taon, hindi mo ba naramdaman? Ano ba talaga ang ginawa mo sa akin noon? Ano ba ang nagawa namin ni Roxy sa'yo? Ano ba talaga ang balak mo? Bakit ka nagpakahirap para dito? Gusto ko lang mahalin mo ako, Kuya Z. Sabihin mo sa akin ng totoo. Bakit ako nakalimot? Ano ba ang nangyari sa airport noon? Siguro si ang nag-utos sa akin, hindi ko alam. Bakit ka biglang nawalan ng malay? Ako. Nagsisinungaling ka pa rin sa akin. Umalis ka na rito. Huwag mo na akong makita ulit. Kuya Z. Masyado lang akong nagmamahal sa'yo. Mali ba yun? Katulad mo. Hindi ka dapat mahalin ng kahit sino. Umalis ka na sa Tang family. Hindi ako karapat-dapat. Kuya Z. Ikaw ang naghanda nito. Lagi mong sinasabi, wala kang katiyakan dito sa Xinjiang. Gusto kitang bigyan ng kumpletong kapayapaan. Papakasalan mo ako. Lagi nilang sinasabi, ako si Tang Yuesheng. Pero nung iniligtas mo ako sa dagat at nagising ako, ikaw ang unang nakita ko. Pakasalan mo ako. Bububulin ko ang buhay ko para sa'yo. Gusto ko.
Nagpropose ka na sa akin. Ako na ang magiging asawa mo. Ang magiging gabaeng Panginoon ng pamilya Tang. Hindi ako karapat-dapat. Kuya Z. Ate Wang. Palayasin mo siya. Mula ngayon, huwag nang papasukin sa bahay ng pamilya Tang. Ikaw ba si Iargo? Isang karangalan na magtrabaho ka sa ospital namin. Isang karangalan talaga. Sobra naman ang papuri, Director Jaiwei. Simula ngayon, ikaw na ang magiging head ng kidney department. Pagkatapos ng 2 taon, ipopromote ka namin bilang deputy director. Alam kong mababa ang posisyon na to para sa'yo. Pero kailangan din namin ng oras para kumbinsihin ang mga shareholders. Basta makakatulong ako sa mga pasyente, okay na yon. Hindi importante sa akin ang posisyon. Tunay na may pusong manggagamot. Ito ay isang Chinese hospital kaya. Hindi ka anong kakaiba sa mainland, halos lahat na nakakasalamuha ay mga kababayan. Pwede kang magtrabaho anumang oras. May iba pa akong lakad, mauuna na ako. Sisi. Mahal kong kaibigan, congrats sa bagong buhay mo. Ang mo naman. Pero, ikaw na mayaman, bakit may oras ka rito? Hindi na ba kayo nagbubusnes? Nandito ako para sa isang International Fashion Week. Dumaan lang para bisitahin ka. Ang galing mo. Ruotsi. Naalala na ng kuya ko ang lahat. Hindi mo ba gustong magkasundo ulit kayo? Ayoko. At hindi mangyayari. Sa pagitan ko at ni Tang Yuesheng, hindi na tayo magkakasama sa buhay na ito. Alam ko kung magkakasundo kami. Ako at ang anak ko ay mamamatay. Hindi ko ipapanganib ang buhay ng anak ko. Mama, Sumama ka sa akin. Ang hospital walang home service. Kung may sakit ka, dito ka magpatingin. Wala akong sakit. Kung wala kang sakit, bakit ka nandito? Marami akong gustong itanong sa'yo. Sumama ka. Tang Yuesheng. Mali. Lius, wala na tayong koneksyon. Huwag mo na akong hanapin. May sarili kang buhay. Bakit mo pa ginagawa to? Daday, sino yon? Mukhang galit. Tama si Sisi, kayong dalawa. Nagkakilala nga. Alam kong mahirap ang 5 taon na nawala ako. Guru Oxy, pero nagkaroon pa kayo ng anak? Tang Yuesheng. Ano nang pinagsasabi mo? Bakit ayaw mo pang aminin? Ang laki na ng bata. Bago pa ako mawala, nagkakilala na kayo, di ba? 4 na taon na to, 5 taon pa lang akong nawawala. Hindi ba nagkakilala na kayo bago pa yon? Ang Yuesheng. May sakit ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ao ka ba? Mali ba ako? Sabihin mo nga sa akin. Kanino ang maliit na to? Siyempre, si Tangki ay. Tama na. Umalis ka na. Kailangan mong umalis ngayon. Ruotsi, ako. Ikaw rin, umalis ka na. Tang Yuxin, Ano ang nangyari? ang tindi ng ginawa mo. Yung sinabi mo kanina, mabuti nga na sinuntok lang kita. Mali ba ang sinabi ko? Kuya, si Tangki ang anak mo. Ano? Anak ko, Siyempre naman. Nung sinabi ni ate na may magandang balita, buntis na siya, pero hindi ka na umuwi. Isinilang si Tangki, at nagka-hemorrhage si Ed. Muntik na siyang hindi makalabas sa operating room. pero bakit kanya tinatawag na daddy? Ikaw pa ang magtatanong? Ang tagal na ni ate, mag-isa lang siyang nagpalaki ng bata. At pinatatagpa ang Tang Medical. Dahil walang ama si Tangki. Pinagtatawanan siya noon pa man. Mabigyan siya ng masayang pagkabata
Ako ang naging daddy niya. Totoo ba yun? Siyempre naman. Ang tagal mo nang wala, okay lang. Pero kanina, ang sama ng sinabi mo, kahit kuya kita. Ang sama mo talaga. Sire. Kahapon. Nag-init lang ulo ko, nagsalita ako ng walang saysay. Pasensya na, humihingi ako ng tawad. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. May pasyente pa akong aalagaan. Kung anak ko si Kiki, lalo na hindi ko kayo pababayaan. Hindi anak mo si Kiki. Patay na ang ama niya. 5 taon na ang nakalipas. Sir, kahit anong sabihin mo, hindi mo mababago. Ang katotohanan ako ang ama niya. Sumama ka sa akin, tutulungan ko kayo. Director Gu. Pupuntahan kita mamaya. Huwag kang umalis. Director Gu, ito ang basic information ng pasyente. Ano ibig sabihin nito? Bagong doktor ang mag-aalaga sa asawa ko. Huwag kayong mag-alala, si Director Gu ang pinakamahusay na doktor sa ospital namin. Mapagkakatiwalaan siya. Huwag mo kaming lokohin. Nagpunta pa kami sa ibang bansa para magpagamot dahil hindi kami naniniwala sa mga doktor sa Pilipinas. Puro ka na lang tanggap ng red packet. Wala ka namang talagang kakayahan. Ano ba? Pumunta kami dito para hanapin ang eksperto. Bakit baguhan na doktor ang magpapagamot sa amin? Ano to? Tama. Mga kamag-anak, si Director Gu sa medisina ay nanalo na ng Nobel Prize. Masasabi na siya ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo ngayon. Sino ka niloloko? Alam ko kayo sa department ng kidney. Gumastos lang para sa posisyon. Sabihin ko sa inyo, kapag baguhan na doktor ang nagpagamot sa asawa ko, hindi ako papayag. Tama. Dapat eksperto ang magpatingin sa akin. Kung may problema kayo sa akin, palitan niyo ang doktor. Direktor, hindi ko kayang gamutin ang pasyenteng ito. Humanap ka na lang ng iba. Director Gu, ikaw lang ang eksperto sa bato dito. Huwag kang aalis. Anong klaseng ugali yan? Sabihin ko sa'yo, nasa ibang bansa tayo. Huwag kang magmayabang. Ang ganda-ganda mo, ang bata-bata, tapos naging director ka sa hospital. Maami ka bang nilagpasan? Alam mo ba kung saan galing ang sakit sa bato mong yan? Dahil sa kalokohan mo, di ka marunong magpigil. Kaya maaga nang bumigay ang bato mo. Ikaw. Ganitong klaseng tao, hanap ka pa ng hanap ng doktor para sa kanya. Sanay ka na bang maging tanga? Yan ka. Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Gagapangan ko yang bibig mo. Si Ergu ang pinakamagaling na kidney doctor sa buong mundo. Swertihan niyo na siya ang magpapagamot sa inyo. Tapos nandito ka, nagsisiraan. Guro Oxy, huwag kang magpapaawa. Lalong huwag mong isugal ang buhay ng anak mo. Mga kasama, ako ang direktor ng ospital na ito. Ako ang garantiya. Kaya kayang gamutin ni Iargu ang sakit mo. Kung hindi, magkano man ang bayad, handa akong magbayad. Sige, siya na ang magpagamot. Kung hindi magaling, di ko kailangan ng bayad ng ospital. Siya ang lalabas na talo. Matagumpay ang operasyon. Ang kailangan na lang ay mag-ospital pa ng 7 araw para maobserbahan. Kung walang problema, pwede nang umuwi. Alam kong ganyang sintomas, pa ang isang kagat-kagat lang sa'yo. Sobra naman ang papuri mo, Direktor. Anong ipinagmamalaki mo? Magpagamot ng tao? Trabaho niyo yan. Bilang doktor. Saka, di naman malala ang sakit ko. Kahit sinong doktor. Kaya yan, wala kang kinalaman diyan. Kung wala nang ibang bagay, aalis na ako. Sige, magtrabaho ka na. Nga pala, sa susunod, yung mga pasyenteng parang hayop. Huwag niyo nang ipadala sa akin. Diretso niyo na sa vet. Mas bagay doon. Ano ang ibig mong sabihin? Anong klaseng ugali yan? Tingnan mo siya. Ano raw ang sinabi niya? Ano ang ginagawa mo? Hihintayin kitang matapos sa trabaho, uwi tayo. Tumigil ka na. Ngayon, ang asawa mo. Si Gyu. Sana magkaroon ka ng konting delikadeza.
Boss Tang, ito na ang komunidad ng Sino, kung saan nakatira si Miss Gu. Nanay, sino yung lalaking yon kahapon? Bakit niya gustong dalhin ka? Huwag mo siyang pansinin. Nagkakamali lang siya. Kilala ba siya ni Daddy? Mamaya na natin pag-usapan yan, nanay. Umupo ka na. Aalis na tayo. Magandang araw po, Ginoo. Tumabi ka. May hinahanap ako. May appointment to ba kayo? Wala, pero nakatira dito ang asawa ko. Papasukin mo ako para hanapin siya. Kung hindi, ireklamo kita. Sir, hindi po kayo makakapasok kung walang appointment. Sir, Siya ang hinahanap ko. Pwede na ba akong pumasok? Hindi ko siya kilala. Huwag papapasukin ang sinuman. opo. Guruxi. Hindi mo kailangan gawin to. Kung may sasabihin ka, pag-usapan natin sa loob. Wala akong sasabihin sa'yo. Hindi tayo close. Hindi maganda na bigla kang pumunta sa bahay ng iba. Sana sa susunod, huwag mo nang gawin yan. Sir, hindi po kayo makakapasok. Tumabi ka. Kuya Z, ayaw ka talaga makita ni At. Iniwan ka na niya. Sumama ka na lang sa amin. Hindi. Si Tangki ang anak ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Iniwan ka na niya. Bakit ayaw mo pa rin siyang bitawan? Kahit na hindi ko pa maalala. Ramdam ko ang taong mahal ko. Ay si Guruxi. Kaya kailangan kong malaman ang lahat. Sir, papasukin niyo po kami. Hindi po talaga, sir. Hindi po talaga. Magbayad ka agad. Tawagin niyo ang doktor. Sinira mo ang buong buhay ko. Ano bang nangyayari? Ano yan? Director Gu, dumating na po kayo. Itong pasyent. Laging nasasabi niya hindi siya magandang pakiramdam. Siya nga. Dumating ka agad. Saan ka sumasakit? Ako, sumasakit ako doon. Nagtalik ba kayo kagabi? Wala. Impossible. Ganyan lang mangyayari kung nagtalik kayo. Ano ba yang sinasabi mo? Wala nga. Ang mga batang doktor talaga, hindi mapagkakatiwalaan. Sinira nila ang buhay ko, at ang aking katawan. At ang buhay ko. Dapat bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Kahit nagtalik kayo, okay lang. Kailangan mo lang magpahinga ng ilang araw. Okay na yun. Sabi ko wala nga. Hindi ka ba marunong umintindi? Sabi ko, magpahinga ka lang ng ilang araw. Ano ba yang ugali mo? Ang mga pasyente talaga. Papatayin kita. Ingat. Nakita nyo, siya ang lumapit. Wala akong kinalaman. Siya ang lumapit. Ano nang ginagawa mo? Hindi mo ba alam na mahalaga ang kamay ng doktor? Paano ka nalang gagamit ng scalpel? Para sa'yo, kahit masira pa ang kamay ko. Okay lang. Hindi ko hiniling yan. Hindi ko kailangan yan. Gusto ko lang bumawi. Kahit mamatay ako ngayon. Kalmahan mo. Huwag kang lumapit. Kalmahan mo. Okay ka lang ba? Masakit ba? Pasensya na. Subukan niyo ulit siyang saktan. Pakasal ka sa akin, okay lang. Magandang umaga, Ilratang. Sire, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayo ulit.
Hayaan mo akong mahalin ka ng mabuti. Hindi. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Tang Yuesheng. Mula nang magkaroon ng aksidente sa eroplano 5 taon na ang nakalipas. Tapos na ang ating pagkakataon. Ikaw ngayon ay si Liuz. At pag-aari lamang ni Lisigu. Guruoxy. Mali ako. Naalala ko na lahat. Ang ating mga alaala, parang kutsilyong tumatama sa puso. Isang kutsilyo, tila pumupunit sa puso ko. Ako, alam mo ba kung gaano katagal? Ang pinagdaanan ko. Matagal na kitang nakalimutan. Hindi. Mahal mo ako. Ikaw hindi mo ako nakalimutan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi. Matagal na kitang nakalimutan, wala nang natira. Hindi na tayo pwedeng bumalik, Tang Yuesheng. Hindi tayo magiging masaya kung magkakasama. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, bitawan mo na ako. Bitawan ka. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Isang beses lang. Kung mapapatawad mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Totoo. Basta mapapatawad mo lang ako. CJ, paano kung ipapatay mo ako para sa'yo? Kita mo, hindi mo magagawa yan. Sige Noong Tang, palaging unahin ang sarili. Paano siya mamamatay para sa iba? Sa totoo lang, hindi pa rin kita kayang kalimutan. Pero sa kasamaang palad, hindi ko ito magagawa. Ayokong maulit ang trahedya ng nakaraan. Hindi ko kayang isugal ang anak ko. Para sa anak ko, hindi rin kita pwedeng makasama. Kaya, tapusin na natin ito. Liuz, bakit hindi ka pa sumusuko? Kayo niya. Wala nang pag-asa. Bitiwan mo. Lisigu. Gising ka. Ako si Tang Yuesheng. Hindi ako si Liuz. Kahit ano pa ang pangalan mo, tapos na kayo. Ang kasintahan mo ngayon, ako. Sumuko ka na. Lisigu. Isa kang sinungaling. Huwag. Kahit sarili mong kapatid, nilalansi mo. Hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal ng sinuman. 3 taon tayong magkasama. Pag mo akong ganyanin. Ano pa bang kaya mo? Pero ang pinakamali mo, ginulo mo si Guruoxy.
Karapat dapat siyang mamatay. Tinulungan ko lang siya. Sa tingin ko, wala ka ng pag-asa. Tang Yuesheng, ano ang kasalanan ko? Mahal na mahal lang kita. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Tang Yuesheng. Sa totoo lang, may isang segundo ka bang minahal ako? Kapatid na Z, ikaw ang naghanda nito. Palagi mong sinasabi, wala kang kapanatagan sa Xinjiang. Gusto kitang mapanatag ng lubusan. Akakasalan mo ako. Palagi nilang sinasabi, ako si Tang Yuesheng. Pero ikaw ang nagligtas sa akin sa dagat nang magising ako. Ikaw ang unang nakita ko. Pakasalan mo ako. Gagamitin ko ang buong buhay ko para magpasalamat sa iyo. Payag ako. Kukunin ko ang lahat ng meron ka ngayon. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Tang Yuesheng. Lisigo, ito na ang huli kong sasagot sa tawag mo. Kapatid na Z, humahanap ka ba kay Guru Oxy? Okay lang. Kahit papaano, hindi mo na siya muling makikita. Ano ang ginawa mo kay Roxy? Wala lang, nag-ayos lang ng konti. Sa preno niya. Kung makikipag-ayos ka sa kanya, si Guru Oxy at Tangki ay siguradong mamamatay. Umalis ka na ngayon din. Huwag mo na akong muling makita. Kapatid na Z. Ako, mahal na mahal lang kita. Mali ba yun? Ang taong tulad mo, hindi karapat-dapat mahalin ng sinuman, umalis ka na sa Tang family ngayon. Kukunin ko ang lahat ng meron ka ngayon. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kailangan bang mamatay muna ako bago sila maging ligtas? Kahit anong gagawin mo, Totoo, basta mapapatawad mo lang ako. paano kung ipapatay mo ako? Sire. Kiki. Ito ang maaari kong gawin para sa iyo sa aking buhay. Isang huling bagay. Susunod na buhay. Kailangan kong mahal ka ng mabuti.
Mag-asawa ka ba sa akin? Magandang umaga, Ilratang. Sister-in Lewi. Ang aking malaking kapatid sa. Nagkaroon siya ng aksidente sa kota. Noong 6:40 sa hapon, isang tao ay nagkaroon ng aksidente kapag nabigo ang kanyang preno habang nagmamaneho. Ito ay ulat na ang lalaki ay ang chairman ng Tang Medical Group. Ang mga tiyak na aksidente ng Tang Yuesheng pa rin sa pagsisiyasa. Ano kung hiniling ko sa iyo na mamatay para sa akin? Yuesheng. Ang tanging bagay sa mundo na maaaring lumampas sa buhay at kamatay. May kaliwa lamang ang pag-ibig. Nalaman na sister-in-law na ito ay lisigo na ginawa ito sa iyong kotse. Siya inilipat ang kanyang mga kamay at paa na sanhi ng preno na nabigo. Si lisigo ay naaresto. Ang buhay na ito ay hindi darating. Ina, tumigil ang pagyak. Tinawag ka ni tatay. Hindi siya tatay. Siya ang iyong tiyuhin. Isa lamang ang ama si Kiki. Kanyang pangalan ay Tang Yuesheng. Kiki, naalala mo ang iyong ama. Mahilig siya sa iyo, napaka. Tang Yuesheng. Ang totoong pagkawala ay nakalimutan ng mundo na ito. At palaging dadalhin kita sa puso kaya ito ay tulada. Hindi ka kailanman umalis sa pareho.